Sa isang mundong pinaghaharian ng lakas, ranggo, at kapangyarihan, ano ang silbi ng isang katulad niya? Isang low common, isang inutil, isang tagadala lang ng gamit. Pero sa gitna ng pagtataksil at panganib, isang himalang magpapabago sa lahat. Ito ang simula ng kwento ni Ayn, ang appraiser na itinakwil ng mundo. Sa pagsisimula ng ating kwento, titig na titig si Ayn sa isang magandang babae, hanggang sa biglang lumabas ang isang mukhang bata na nagsabing, "Inumin mo na, Ayn, ang tsaa na gawa ng aking anak." Uminom naman si Ayn ng tsaa at ipinakilala ang babaeng maganda bilang si Yuri. Sinabi nito na sila ang nagligtas kay Ayn. Kung hindi raw dahil kay Yuri, hindi niya ito ililigtas. Kaya naman taus-pusong nagpasalamat si Ayn kay Yuri. Bigla na lang sinipa si Ayn sa muka. Agad naman siyang inawat ni Yuri at tinawag niyang mama. Doon napagtanto ni Ayn na ang batang ito na nanipa sa kanya ay ang mismong nanay ni Yuri. Ipinakilala siya bilang si Ursula, ang tagapagbantay ng Yggdrasil. Ipinaliwanag ni Ursula na may 9 na Yggdrasil at bawat isa ay may kanya-kanyang tagapagbantay. Si Yuri naman ay ang espiritu ng Yggdrasil. Napatingin si Ayn sa kanya at nasabi, "Napakaganda niya!" Pero bago pa siya makapagsalita pa, pinagtatadyakan na siya ni Ursula at sinabing, "Huwag mong landiin ang anak ko!" Sinabi rin ni Ursula na pinagaling nila ang mata ni Ayn at pinalitan ng isang prosthetic eye na gawa sa Yggdrasil. Tinanong ni Ayn kung bakit siya tinutulungan ni Yuri. Sagot ni Yuri, "Dahil napakabait mo, Ayn." Muling nagpasalamat si Ayn kay Yuri, ang kanyang tagapagligtas. Ngunit pinapaalis na siya ni Ursula. Pinigilan siya ni Yuri at sinabi nitong mapanganib sa labas. Kaya gusto niya samahan si Ayn. Hindi pumayag si Ursula, ngunit sa huli ay sumang-ayon din siya at sinabing palalakasin niya si Ayn. Muling nagpasalamat si Ayn kay Ursula at Yuri dahil magkakaroon na siya ng pagkakataong makalabas ng buhay. Sinimulan na ni Ursula ang pagsasanay kay Ayn. Habang naglalakad sila, may itinuro si Ursula sa kanya. Ngunit sabi ni Ayn wala siyang nakikita, kaya pinagalitan siya ni Ursula. Gamitin daw niya ang kanyang bagong Yggdrasil eye. Pumikit si Ayn at sa muling pagmulat ng kanyang mata, lumiwanag ang paligid at nakita nila ang isang S-class gremlin. Binato ni Ursula ang halimaw at sinabing, "Ilagan mo to. Gamitin mo rin ang skill mong appraisal. Iba na ang mata mo, hindi na yan pangkaraniwan." Ilang ulit na bigo si Ayn na iwasan ang mga pag-atake ng S-class gremlin. Pero tuwing masasaktan siya, pinapagaling naman siya ni Ursula. Sa wakas nang matutunan na ni Ayn kung paano iwasan ang mga atake, sinabi ni Ursula na kailangan niya ngayong talunin ang halimaw. Binigyan siya ni Ursula ng isang wooden sword na gawa rin sa Yggdrasil at sinabi na si Yuri mismo ang nagbigay nito. Gamit ang kanyang super appraiser, isang atake lang at tinamaan niya ang gremlin. Pero pinaalalahanan siya ni Ursula, "Huwag ka munang magdiwang, marami ka pang gremlin na haharapin." Sinunod ito ni Ayn at hinarap ang lahat ng gremlin. Sa bawat tagumpay, ginamit niya ang appraiser skill para makuha ang kakayahan ng mga halimaw. Nakuha niya ang skill na nagpapabilis ng kilos. Pinasubukan ni Ursula ang bagong skill sa kanya. Pero nang gamitin ito ni Ayn, nabali ang ugat sa kanyang paa. Mabuti na lang at pinapagaling pa rin siya ni Ursula. Sa paulit-ulit na pagsasanay, nasanay din ang katawan ni Ayn sa paggamit ng gremlin skill. Sunod, sinabi ni Ursula na kopyahin ni Ayn ang kanyang ability na cancel chant. Nagtagumpay si Ayn. Nakopya rin niya ang fireball. Tuwing nauubos ang mana ni Ayn, si Yuri naman ang tumutulong para ibalik ang kanyang mana. Dumating na sila sa susunod na pagsubok, ang Death Bear. Sinabi ni Ursula na kailangan ni Ayn itong talunin. Gumamit agad si Ayn ng fireball pero hindi tumama, hindi pa kasi siya sanay. Gamit ang nakuha niyang super accelerate mula sa gremlin, sinundan niya ito ng super appraiser at sumunod na ginamit ang windstorm, sabay sunod-sunod na fireball na sa wakas, tumama sa Death Bear. Natalo ni Ayn ang halimaw. Tuwang-tuwa si Ayn dahil unti-unti na siyang lumalakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment kung gusto mo pa ng next episode. Kita-kits sa susunod na laban ni Ayn dito lang sa channel kung saan ang bawat kwento ay may lakas at galing.